Dapat talagang aksyonan na yan ngayong kawawa ng taong bayan. Walang ibang mahinga ng tulong ang PhilHealth tapos kinuha lang na walang paalam. Dapat ipakulong na yang nagpasimuno ng nagnakaw sa pondo ng PhilHealth. Harapin sa kung ano man ang mga totoong nangyayari, mga grabing nagsusulputan mga problema sa bansa dulot sa sobrang pangungurakot sa kaban ng bayan at ang totoong dapat at tamang mga solusyon. Focus sa pagbibigay ng solusyon, avoid diverting tactics at kung ano-ano pang totoong walang saysay sa mga pahayag. Puro na lang paglabas, wala nang nangyayari sa Supreme Court. Hindi malaman kung may batas pa ba talaga tayo. Dapat pag alam na ng Supreme Court na patong-patong na yung ginagawang kalokohan sa batas, ay dapat sila mismong gumawa ng aksyon. Dapat palitan na ito, gobyerno na ito, lalong lumalalang gulo, kala naman nila, madali nila, sa kabilang buhay ang ninakaw ng kaban ng bayan, mamamatay na din naman sila. Huwag baliwalain ng Supreme Court ang mga nangyayari sa bansa ngayong hindi na biro, itong buong Pilipino galit na at sawang-sawa na sa mga lumalabag na batas, ay dapat bigyan ng karampatang parusa at huwag hayaang malugmok ang bansa natin sa mga kurap at sinungaling at pansaring interes sa bansa na walang maidudulot na maganda sa isa't isa. Kung hayaan na lang ang mga taong ganyan, tayo rin ang maapektuhan. Yes, please Supreme Court, kumilos naman kayo. Sagad na po kami sa mga kasamaan, dapat kumilos na po naman kayo. Pinububo na naman kayo ni Bongbong Marcos at tahimik lang kayo. Bakit kayo puro takot? Sa ginagawa ninyong pagtahimik, kasabot din kayo kung tatahimik lang kayo. End quote. Natin ang reaction opinion itong Facebook reel posted by DWSI 864 tungkol ito sa BICAM deliberation kung saan sumabog sa galit si Senator Loren Legarda at nilecturean niya ang both ang executive department, ang PBBM admin, lalo na yung gumagawa ng budget, and of course mga congressman, kasi ang hilig nila ng insertion. Yan ang problema natin. For 3 straight years ng administrasyong ito, ang dami nilang ini-insert. Mabuti na lang may mga matitino tayong senadora. Ayaw namin ng insertion. Bakit hindi nyo ilagay sa NEP? Kung importante yan, ilagay nyo sa NEP. Noon. Salamat. Saludo ako dito kay Senator Legarda. Pakinggan natin. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. 2% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? Mr. Congressman Rufus, it's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Ito. Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi nilagay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Yun ang tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, the last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Yes. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that, but if it's not in the NEP, what do we do? Right? I also agree with Senator Legarda and the chair. So therefore, I think Secretary Banoy Lopez is listening to us now. The suggestion of our senator is probably in the next cycle for 2027, we should be able to have that. And, If I may add, after this, let's organize the oversight committee so that walang masama. We are consulted when they do their NEP. Masama ba yun? Hindi. Kasi lahat ng output natin, sabi natin, bakit ang DND puro infra, ba't kulang sa ganito? So, example yung DND, bakit ito, wala yung Mindanao Rail? Agree kami dyan. Yes. Ano mang priorities nila, di ba? Kaya hearing tayo ng hearing. Gawa tayo ng monthly oversight committee ng bicameral. Tanungin nyo yan, kaagad. Galing. Sang-ayon ako dyan. I agree again with Senator Legarda. Now, alam mo, Why should they submit in the BICAM? So, anong nakikita dito? Incompetence o kulang sa concern? Gawa sila ng gawa ng NEP
Tapos, mamaya, singit-singit. So, dalawa lang yan eh. Yung pagsingit-singit, nasanay na sila for 3 straight years. Dahil, yun na nga yung pork barrel. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang pork barrel. Kaya lang, itong administrasyong ito, dahil sa incompetence, kapabayaan, walang pakialam, basta, grabe, trilyones ang nawawala o nalulustay. Sabi ni Congressman Erese, 2023, 300 billion ang insertion nila. Sa 2024, lumobo 500 billion. 2025, nabawasan ng konti, 430 billion, naisingit pa rin. Despite na nagbeto-beto ko ng Pangulo, 430 billion pa rin. Bakit? To me, that's incompetence. So, salamat na lang at na-expose na ito para hanggat mari maiwasan na yung insertion. Salamat tayo at mayroon tayong mga matitinong senador. In fairness, halos lahat ng mga senador natin ayaw ng insertion. At ang mga nangunguna sa ayaw, of course, yung chairman ng Finance Committee ng Senator Gatchalian, saludo ako sa kanya. Tapos back up sina Senator Ligarda, Senator Aimee, pa yung isa, Senator Pia. Sila yung bumanat sa DPWH na ayaw nilang ibalik yung nakaltas. 45 billion dahil, ano ba kayo? Pumayag ka, sabi nila kay Dizon, pumayag kang kaltasan namin, ngayon ipapabalik niyo. So ito yung reklamo ni Congressman Rufus Rodriguez. Believe din ako sa kongresista na yan. Nakafocus siya sa welfare ng taga Mindanao. Parang, ang nirereklamo niya, zero budget yung infrastruktura sa Mindanao, sa road network ata. Zero. Ang dami. Kaming taga Mindanao, ang dami. 22% kami sa buong population. Bakit zero ang budget sa DOTR para sa infrastructure ba yun o road networks? Nirereklamo niya yan eh. Hanggang ngayon, wala sa... sana nakikinig ang DOTR, sana nakikinig ang DPWH sa Talakayan. Mahiya naman kayo na nililekturan kayo ng senadora, hindi nila trabaho ang pagsingit-singit. Kung importante yung item na yan, ilagay nyo na sa NEP. Hindi na yung singit-singit pa. Tama na yun. PCIG report, malala ko. King and Queen of Insertion, sino? House Speaker mismo. At saka Chairman ng Appropriations Committee. Ang dami nilang isiningit. Grabe. Yan natin ang reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, okay ako. Basta maligo ka muna ng 3 beses. Ito ang diretsahan at walang paligo-ligoy na reaksyon ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa hamon ng public debate na ibinato sa kanya ni Attorney Jesus Palces kaugnay ng iba't ibang issue, kabilang ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ng nauna nang iginit ni Palces na handa siyang makipag-debate kay Attorney Guanzon sa anumang paksa, kabilang ang usapin kung tama ang naging pasya ng Korte Suprema. So, grabing sagot ni Attorney Guanzon Okay ako, basta maligo ka muna ng 3 beses. Bing patotsada. Bakit hindi ba naliligo si Attorney Palces? Tingnan natin people who reacted. 25,000 people nag-react. 21,000 ang tumatawa. 3,800 ang nag-like. At 155 ang nag-love. So sinong tinatawanan? Most likely itong si Attorney Jesus Palces. Okay. Ito kasing Jesus Palces na ito, isang nagmamagaling na abogado na diehard Duterte hater. Then, true and true, PBBM siya. Sabi nung, alala ko, payag nitong Palces na ito, nung bagong sumabog yung video ni Saldico na pinaparatangan niya si PBBM na nag-insert ng 100 billion with resibo, medyo na-alarma si Palces. Sabi niya, if ever, PBBM is guilty of budget insertion, hindi pa rin ako mananawagan ng Marcos resign. Dapat Marcos and Sara Duterte must resign. Yan ang kanyang panawagan. Talagang idinadamay niya palagi ang mga Duterte. I think siya rin atang nagsabi na the most corrupt president
in our nation's history is PRRD. The most corrupt Vice President is Inday Sara. The most corrupt PNP chief is Bato de la Rosa. Yun, yung mga birada niya. Tanong, paano magiging most corrupt si PRRD na sa history ng ating politika? Siya ang presidente na may pinakamataas na rating pag-exit niya, 88% if I'm not mistaken. Siya lang nakakuha nun. Paalis na siya. Usually ang mga presidente pag paalis na mababa na ang rating. Si PRRD maintain yung mataas na rating. Paano maging most corrupt yun? BP Sara, most corrupt din daw. Sa mga survey ratings ngayon, siya pa rin pinakamataas among the top 5 government officials. Bato de la Rosa, paano maging most corrupt na number 3 sa election itong Mayo? Nakakuha ng ilan? 25 million votes. Paano maging corrupt yun? Most corrupt. So makita mo yung pagka-bias nitong Attorney Palsis na ito. Laban sa mga Duterte, tapos pabor na pabor siya sa Marcos. Yung bakit sinasabi niya na debate with any topic, lalo na yung Supreme Court decision. Ang kanyang punto de vista, mali. Mali daw yung Supreme Court decision. So ang tanong, pwede ba maging ano na lang? Pwede ba maging Supreme Court Justice na lang si Attorney Jesus Palsis dahil mas magaling ata siya kaysa sa mga 13 Supreme Court Judges na nagbasura sa impeachment court na sinabing unconstitutional. Mali daw yun. What? Mali. So, gaano ba siya kagaling na abogado? Hindi ko alam anong background niya pagiging abogado. Yung mga nababasa kong comments, wala naman daw siyang naipapanalong kaso. Sabi nga ni Attorney Guanzon, wala nga kliyente yan. Kaya nga, nagiging troll na lang siya. Sabi niya, parang bayaran daw ng Marcos administration para depensahan ang Pangulo. Yun ang birada ni Attorney Guanzon sa kanya, na huwag kayong maniwala sa mga political analyst ko na wala namang trabaho, walang kliyente, walang ano. Ay, nako. Sige na, punta na tayo sa debate. Sana matuloy ito. Matuloy. Nakaka-excite. Parang kung sa boxing para bang sino bang Tyson versus sino bang boxer natin na yun? Parang ganoon, heavyweight versus lightweight. Anong ibubuga ng isang Jesus Palsis? Ulitin ko, hindi ko alam yung saan siya nag-graduate. Itong si Attorney Guanzon, UP Law graduate, number 6 ata siya sa class nila. Tapos, yun nga, pinagdaanan niya. Ang isang matandaanan kong pinagdaanan niya, Chief of Staff siya ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Kaya kuhang-kuha niya ang style ni Senator Miriam dahil nag-serve siya as Chief of Staff ng magiting na senadora. Ano pa? Naging professor siya sa UP College of Law. Harvard graduate, Masters in Law, Harvard. I don't know, itong si, maliban sa pagiging commissioner niya, COA at saka COMELEC. Saan ba may masters ba itong si Attorney Palsis? Kung meron man, nasa prestigious university pa sa mapapantayan ba niya ang Harvard? Ganun ba? So, sana matuloy ang debate na ito. Matira ang matibay. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Title, Biscam na naman ito. Ano yung Biscam? Para bang blank items, Bicam, Scam, Biscam. Parang naulit yung blank items sa Bicam last year. Ito na naman, Scam na naman. Ito, mariing question ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang pagharap ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Bicameral Conference Committee. Iginiit na ito ay labag sa saligang batas at sa malinaw na paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay sa gobyerno. Ayon kay Rodriguez, ang Bicam ay isang proseso ng legislative branch. Kaya't walang puwang dito ang isang kalihim ng ehekutibo na aktibong nakikilahok o humihimok sa mga mambabatas. Ang Bicam ay isang proseso ng legislative branch. Yan ang payag ni Atty. Vic Rodriguez. Binanatan niya ang presensya ng DPWH Secretary sa naturang pagdinig at tuwirang tinanong, ano ang ginagawa ng Secretary ng DPWH sa Bicam hearing? Para kay Rodriguez, malinaw ang issue. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang procedural concern, kundi isang seryosong paglabag sa konstitusyon. Ito ay tahasang paglabag sa saligang batas. Yan po ang payag ni Atty. Vic.
Hindi rin pinalampas ng dating executive secretary ang mas malalim na implikasyon nito na aniya ay tila pagkakahalo ng papel ng ehekutibo at lehislatura na sa huli ay maaring magbukas ng pinto sa pang-aabuso sa proseso ng paggawa ng batas at budget. Biscam na naman ito. Scam sa BICAM. Ang daming first, ang daming legacy ng administrasyong ito. The worst budget in our nation's history. First time na ang First time na ang BICAM ay na live stream. Bakit? Na live stream ang BICAM dahil natatakot na baka ibudol na naman tayo, mabudol na naman tayo sa nangyari last year. Pasensya na kayo kay. Budol na naman tayo sa first time in history na live stream ang BICAM. Ito, pangatlong record holder ng administrasyong ito. First time na mayroong cabinet secretary na humarap pa sa mismong BICAM. Ano ba yan? Daming nagre-reklamong senador. Example, saludo ko kay Senator Erwin Tulfo. Bakit? Sabi niya, tapos na. Humarap ng DPWH secretary sa budget hearing sa Kamara, sa Senado, nakapaliwanag na. Bakit kailangan pang magpaliwanag? Yun pala, nagbago ang script. Yun ang nagbago ang script. Kaya kawawa itong si DPWH secretary. Papalit-palit ang sinasabi. Pumayag siya sa budget hearing sa Senado na sige, kaltasan nyo, your honors. Pumayag siya. Mamaya I don't know, sinong nag-utos sa kanya. Yun, bigla na namang naghumarap sa BICAM para ibalik ang nakaltas. Yun, ang issue doon is 54 billion ba o 45 billion, na kalimutan ko, na pag-interchange ko lang. Nakaltas sa Senate version yung budget, 54 billion. Gustong ibalik. Hindi na pumayag ang mga senador. Kaya ngayon, nagkakaroon ng deadlock. Kaya napospone ang BICAM deliberation sa Lunes na lang daw. Nako, lalong maiipit ang budget niyan. Kaya nababahala na ang palasyo. Sabi ni Anticler, wala na naman daw tulog ang Pangulo dahil kailangan niyang i-review yung General Appropriations Bill bago niya pirmahan. So anong review niya na last year nga, ni-review nila, di ba? Ipinagmayabang nila yung pagpupuyat ng Pangulo last year, only to find out, wala rin pala, palpak. Pinirmahan, beto, pinagmayabang, nagbeto ng around 29 billion. Kaya lang, lumalabas, nagkaroon pa rin ng budget insertion na halos 430 billion. What's the use na nagpuyat ang Pangulo kuno? Kaya pinagmayabang pa niya sa isang convention ng mga lawyers sa Cebu. I reviewed, analyzed 4,057 pages of the GAA and nothing is wrong. Nothing is wrong. Worst budget in our nation's history. Ngayon na, nagkadipo-dipo na. Nawalan na ng tiwala ng mga investors sa bansa dahil sa talamak na korupsyon. Tapos sasabihin pa niya na, dahil isiniwalat ko ang korupsyon na ito, bumalik na ang tiwala ng mga investors. Sabi ng mga businessmen, presidente ng Employers Confederation of the Philippines, Zero na ang mga foreign investors na pumupunta sa bansa para magnegosyo. Ayan. Tapos sabi pa ng Executive Secretary, Recto, better days ahead of us. Sana nga magdilang anghel ang Executive Secretary na better days. Okay na, balik tayo sa issue.